Magandang balita naman, inaasahang maipapasa bago mag-Labor Day sa Kamara ang panukalang gawing pantay ang minimum wage sa lahat ng rehiyon sa bansa. Yan ang sentro ng balita ni Vel Custodio. Tubong Leyte ang magsasakang si Pasito, 1992 na mapagdesisyonan niyang magtungo sa Metro Manila para magtrabaho. Mababa lang kasi dati nung nandun pa ako. Kasi magtanim ka ng palay, magkano 15 pesos lang isang araw. O nung pagpunta ko dito ng Maynila, 180 na. O nilaki diferensya. Aniya, dahil dumarami na rin ang job opportunities sa Leyte, kung sakaling maipapantay na ang sahod sa kanyang probinsya sa Metro Manila, babalik na lang siya sa probinsya para doon na magtrabaho. Mas maganda sa probinsya tumira kaysa dito. Kasi nandun, makatanim-tanim ka ng ano dun sa lupa mo, mga gulay, man. Dito wala, lahat bilihin. Si Early naman, matagal ng residente ng Quezon City. Kaya nasaksihan na niya kung paano dumami ang populasyon sa Metro Manila. Aniya, crowded na rin sa lugar na tinitirahan niya. Kulang din sa sahod, kulang yung minimum nila. Kaya pumupunta sila dito sa Maynila kasi mas mataas. Gaya ng mga construction, ibinibigay lang doon nasa 450. Pero pagdating dito sa Maynila, umaabot na ng nasa 700. Medyo grounded na rin. Pero usually wala rin naman talagang magagawa eh. Talagang kailangan dahil sa kakulangan pa sa financial. Nagbigay ng direktiba si House Speaker Faustino Bojidy III para i-fast track o pamadaliin ang panukalang magtatatag sa isang national minimum wage na mag-aalis sa National Tripartite Wages and Productivity Boards. Sa ilalim ng panukala, ililipat sa National Wages and Productivity Commission ang pagtatakda ng sahod at sisimulan ang national minimum wage na hindi bababa sa kasalukuyang rate sa National Capital Region. Kalakip ang mga mekanismo para sa maayos sa transisyon. Layunin na reforma na paliitin ang agwat ng sahod ng mga rehiyon at magtakda ng malinaw na pambansang wage floor para sa mga manggagawa. Ayon naman kay Kamanggagawa Representative Elijah San Pedro, malugod na tinatanggap ng mga manggagawa ang direktibang pagpapabilis ang pagpasa ng national minimum wage. Tinawag niya itong historic dahil masosolusyonan na nito ang hindi pagkakapantay-pantay sa sahod gap sa bawat rehiyon sa bansa. Target ng Kamara na matalakay agad ang panukala sa plenaryo at maipasa ito bago ang Labor Day. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.